Isang mapayapang pagbati sa inyo, Misteri, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Una po sa lahat, nagpapasalamat ako ng lubos kung mababasa at maitatampok nyo ang kwento namin sa channel ninyo. Isang karanasan naming magbabarkada na hinding-hindi namin malilimutan. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Adrian na nasa late 30s na ngayon at may maayos ng trabaho. Ang kwentong ito ay tungkol sa nangyari sa amin noong kasagsagan ng aming kabataan. Isang insidente na tumatak sa aming lahat. At ito ang aming kwentong kababalaghan. Kababata ko sina Benjo, Natalie at Elaine. Ang mga pamilya namin, Misteri, ay masasabi kong may kaya. Kaya't madalas kaming magbakasyon tuwing sem break. Si Benjo ang pinakamatanda sa amin at mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Sumunod nito si Elaine. Habang magkasing edad naman kami ni Natalie. Sa aming 4, si Benjo ang pinakapalabiro at medyo presko. Siya rin ang natural na leader ng grupo. Bata pa lang siya, marunong na siyang magmaneho, kaya siya ang laging nagdadala ng sasakyan. Si Elaine naman ay tahimik at hindi masyadong palasalita. Kumbaga, opposite siya ni Natalie na mas outgoing at madaldal. Ako naman, bilang isa sa pinakabata, sunod-sunuran lang sa mga plano nila. Madalas kaming magbakasyon sa iba't ibang probinsya tuwing sem break. Isang bagay na naging taunang tradisyon namin mula nang matuto si Benjong magmaneho. Pero isang bakasyon ang nagbago ng lahat. At iyon na pala ang magiging kahuli-hulihang bakasyon namin. Ano na guys? Saan naman kaya tayo ngayon? Ewan ko kay Benjo. Siya yung may sasakyan eh. Yung malapit na lang siguro muna. Total, marami na tayong napuntahan. OA mo talaga, Elaine. Ganito na lang. Kung saan tayo abutin, di dun tayo. Parang ang hirap naman nun. Di natin alam kung saan talaga tayo pupunta. Mas okay nga yun eh. Mas exciting. Sa dami ng napuntahan natin eh. Siyempre mas maganda dun sa hindi pa natin na-experience. Sa bagay, mukhang masaya nga yan. Hay naku, basta kayo na bahala. Hapon kami umalis sa bahay namin at nagkita-kita sa meeting place. Tig-iisang backpack lang ang dala-dala namin dahil kadalasan saglit lang naman ang mga bakasyon namin. Kailangan din kasi naming bumalik agad dahil may kanya-kanya rin kaming pasok noon sa aming eskwela. Malayo-layo na ang narating namin nang abutan kami ng dilim sa daan. Hindi ko na matandaan kung saang eksaktong parte ng expressway kami nag-exit. Basta pagkatapos noon, puro mahahabang kalsada na ang nadaanan namin. Benjo, alam mo pa ba tong lugar na to? Tanong ko kay Benjo habang nakaupo sa tabi niya. Ako kasi ang nasa passenger seat, habang sina Elaine at Natalie naman ay nasa likod. Ang totoo, hindi ko na nga to alam eh. Loko ka, Benjo.
Baka kung saan tayo mapunta niyan. Okay lang yan. Eh di ba? Yan nga yung purpose natin dito. Adventure. Basta, pag may nadaanan kang 7-Eleven mag-stop ka muna, okay? Bakit? Nahihilo ka ba? Hindi, may bibilin lang. Ilang minuto lang, nakakita kami ng isang convenience store sa tabi ng kalsada. Bumaba si Natalie para bumili ng mga in-can na sanmig. Nagulat kami sa pinamili niya, habang si Benjo naman ay ngiting-ngiti. Dahil gabi na at wala kaming alam kung saan kami magpapalipas ng gabi, nagtanong si Benjo sa crew ng convenience store kung may magandang staycation sa lugar. Boss, meron bang sikat o magandang puntahan dito para mag-overnight? Meron akong alam yung may overview na farm. Hindi ko lang alam yung pangalan. Pero diretso lang po kayo. Pagdating sa bypass road, kaliwa sa unang kanto. Papanik po yun. Maganda ba dun? Hindi ko po masabi, sir. Depende naman po sa inyo kung magagandahan kayo. Pero maraming nagpupunta doon. Lalo na yung mga nakamotor. Ganun ba? O sige, salamat. Salamat po. Dahil wala namang ibang plano, sinunod namin ang sinabi ng crew. Wala kaming ideya na ang destinasyong yun ang magbabago ng takbo ng buhay namin. Agad kaming umalis, nagmamadali dahil baka hindi na tumatanggap ng guest ang lugar na sinabi ng crew. Habang tumatakbo ang sasakyan, naglabas si Natalie ng mga pinamili niya. Mga sanmig na nasa lata. Isa-isa niya kaming binigyan. Sanay naman kaming uminom dahil lahat kami ay nagbabar. Nag-alangan lang kami at tumanggi nang bigyan niya si Benjo dahil siya ang nagmamaneho. Pero agad itong nagalit. Kayo naman ang KKJ nyo. Hindi naman ako malalasing sa isang lata ng beer. Mahaba-haba pa ang tinakbo namin sa bypass road. At sa tagal ng biyahe, nakadalawang lata na kami. Nang makita namin ang kanto na papunta sa paakyat na kalsada, napansin kong parang napapabilis ang takbo ng sasakyan. Uy, Benjo, napapabilis ka na ata. Akong bahala. Kayang-kaya ko to. Bagalan mo naman, pataas yung kalsada Baka may biglang tumawid na hayop. Oo nga, tama si Eileen. Hinay-hinay lang. Sabi ko na kasi sa'yo, Natalie, hindi mo na sana nilabas yung alak. Bigla namang napatingin si Benjo sa akin at napalakas ang boses nito. Sinabi ng kaya ko, di ba? Gusto mo, ikaw magmaneho. Marunong ka naman, di ba? Benjo, tumingin ka sa kalsada. Benjo, may tumatawid! Mystery, huli na ang lahat. Hindi na nakapagpreno si Benjo at nahagip namin ang tumatawid sa kalsada. Tumilapon ang katawan nito sa unahan ng sasakyan. Sa sobrang lakas ng impact, lahat kami ay natulala at hindi nakapagsalita. Ilang minuto kaming walang imik. Nakatingin lang sa taong nakahandusay sa kalsada. Sa bandang huli, napansin namin na hindi na ito gumagalaw. Parang hindi na siya gumagalaw. Teka, baka buhay pa siya. Tara, tulungan natin. Huwag na, umalis na tayo. Wala namang nakakita. Uy, Natalie, ano ka ba? Tao yung nasagasaan natin. Hindi hayop para iwan lang. Bumaba kaming lahat para tingnan ang taong nasagasaan namin.
Laking gulat namin nang makita namin na isa pala itong babae. Hindi ito gumagalaw at halatang naghihingalo. Naririnig ko pa ang mahina nitong paghinga. Hinawakan ni Elaine ang pulso nito at nang mapagtantong buhay pa, agad itong nagmungkahi. Guys, isugod na natin sa ospital. Anong isugod? Mamamatay na rin yan eh. Makakasuhan tayo niyan. At baka pagalitan pa tayo ng mga magulang natin. Ano ka ba, Benjo? Buhay pa yung tao eh. Sinabi ko naman kasi sa inyo, iwan na lang natin siya. Lagot ako sa mga tito ko kapag nasangkot ako sa ganitong issue. Kaya nga, dali na natin sa ospital hanggat hindi pa huli ang lahat. Hoy Elaine, kung gusto mong mapahamak, kami ayaw namin. Kung ayaw mong makisama, pumasok ka na nga lang sa kotse. Hinubad ni Benjo ang kanyang jacket at itinakip ito sa babae. Nagpatulong siya sa akin na buhatin ito. Hindi ko agad naintindihan ang plano niya. Ang akala ko, isasakay namin ito sa kotse para dalhin sa ospital. Pero hindi pala yun ang nasa isip ni Benjo. Habang buhat namin ang babae, sobrang bigat nito kaya't napilitan si Natalie na tumulong. Kahit na halatang takot na takot siya. Ang totoo niyan, Misteri, lahat kami ay sobrang nagpapanik ng mga oras na yun. Si Elaine naman ay pumasok na lang sa kotse at panay ang iyak nito. Benjo, saan natin siya ilalagay? Akala ko ba, isasakay natin? Nagpapatawa ka ba? Ihuhulog natin to sa bangin para isipin nilang na aksidente siya. Tara na! Ano? Hindi pa masama yun? Adrian, tama si Benjo. Mapapahamak tayo kung dadali natin siya sa ospital. Kinuha ni Natalie ang panyo niya mula sa kanyang bulsa at itinakip yon sa mukha ng babae. Hindi ko kayang titigan yung mukha niya. Baka mapaniginipan ko pa siya. Nang makarating kami sa gilid ng bangin, agad na binitawan ni Benjo ang babae. Halos mapasama ako sa babae nang mabitiwan ito ni Benjo. Nang hihina rin kasi ako at hindi makapaniwala sa ginawa nito. Natigilan kaming lahat habang tinitignan ang katawan ng babae na nakalugmok sa gilid ng bangin. Misteri, para itong isang bangungot na hindi na mawawala sa isipan namin. Pag-alis namin sa lugar, walang gustong magsalita sa loob ng kotse. Tahimik kaming lahat, tila kinakain ng konsensya. Sa rearview mirror, kita ko ang labis na pag-iyak ni Elaine. Samantalang si Benjo at Natalie, parang biglang nawala ang epekto ng alak sa kanila. Halos buong biyahe, nanatili ang katahimikan sa bawat isa sa amin. Nang makarating kami sa farm na tutuluyan namin, agad na nagpark si Benjo. Bago bumaba, nagsalita ito sa amin. Wala nang magbabanggit tungkol dun sa nangyari kanina ha? Oo nga, mag-enjoy na lang tayo. Hindi ba kayo natatakot sa karma? Basta, umasta na lang kayo na parang walang nangyari. Kalimutan na lang natin yun. Tara na. Nangyari na yung nangyari. Wala na tayong magagawa eh. At saka, kanina pa tayo kinakawayan ng lalaki sa loob. Pagbaba namin, dala ang aming mga gamit. Pumasok kami sa reception.
Isang binata ang sumalubong sa amin. Tama lang ang tangkad nito. Kayumanggi ang balat at katamtaman ang pangangatawan. Magandang gabi po. Welcome po. May available pa ba na kwarto? Dalawa sana. Marami pa po sir. Kakauwi lang ng ibang bakasyonista. Kaya kaunti lang ang mga tao ngayon. Mabuti naman kung ganun. 2 cabin ang kukunin namin. Sige po sir. Pwede rin po kayong mag-bonfire. Meron po tayong designated area para dun. Talaga? Ang galing naman! Sa isip-isip ko, ang bilis naman nilang makalimot sa nangyari kanina. Para bang willing na agad silang mag-enjoy. Samantalang ako, parang nasusuka pa rin ako pag naaalala ko ang babaeng nasagasaan namin kanina. Pero bago pa kami makapagpatuloy, isang matandang babae ang biglang nagsalita mula sa likuran namin. Mabuti naman at may bisita ulit tayo. Oo nga po. Siya nga pala. Lola ko po. Kasama po sa pagbabantay dito. Magandang gabi po, Lola. Magandang gabi po. Ang kasama niyong babae, parang malalim ang iniisip. Nagkatinginan kaming tatlo at sabay-sabay na patingin kay Elaine. Huwag niyo pong pansinin yan, Lola. Malungkot lang po kasi hindi nakasama yung boyfriend niya. Ganoon ba? Parang mas malalim pa sa boyfriend ang iniisip mo, Indeng. Wala po yun, Lola. Mabuti naman kung ganon. Tingnan mo itong isang kasama mong babae. Masayang masaya. Parang walang problema, ano, iha? Napansin ko ang paglunok ni Natalie. Lola, masayahin lang po talaga ako. Nagbibiro lamang ako. Maiwan ko na kayo at may lilinisin pa akong cabin sa kabila. Apo, ikaw na ang bahala sa kanila, ha? Opo Lola. Mag-ingat po kayo. Basa ang daan. Oo naman, Apo. Hindi naman ako tulad ng iba na madaling madulas sa mga basang daanan. Yung iba nga nahuhulog pa sa bangin. Si Lola talaga? Nagbibiro pa? Anong bira? Totoo naman iyon. Sige na, aalis na ako para hindi tayo karmahin, Apo. Pag-alis ng matanda, nagpaumanhin ang receptionist. Pagpasensyahan nyo na ho si Lola. Matanda na kasi kung ano-ano ang nasasabi. Nga po pala, kapag madaling araw, isinasara namin ang lobby at gate. Umuuwi na po kami ni Lola Pero bumabalik naman kami kinabukasan. Kaya ingatan nyo po sana yung mga gamit nyo. Ganun ba? Mabuti naman at sinabi mo agad. Salamat Hindi ko alam kung ako lang o pati sila ay parang nakaramdam ng kakaibang kutob sa mga pasaring ng matanda. Para kasing may gusto siyang ipahiwatig O baka sensitive lang ako ng mga panahon na yun. Kaya nang makapagbayad na kami, dumiretso na lang kami sa cabin. Magkasama kami ni Benjo habang sina Elaine at Natalie naman ang magkasama sa loob ng cabin. Ang farm ay malawak at hindi pantay ang lupa. May pababa, may pataas. Ang mga pathway ay gawa sa nilinyang mga bato. Ang mga cabin ay hugis triangle na gawa sa kahoy. Sakto lang ang laki nito para sa 2 tao. Ang pagitan ng mga cabin ay humigit kumulang 30 metro. Nagkasundo kami na pagkatapos naming ayusin ng mga gamit
ay magkikita-kita kami sa bonfire area para doon na magpalipas ng gabi habang nag-iinuman. Nauna kami ni Benjo sa bonfire area. Sinindihan namin ito bago dumating sina Elaine at Natalie. Nang makumpleto na kami, nagsimula na ang kwentuhan tungkol sa mga nangyari sa campus ng bawat isa. Pero Mystery, hindi ko magawang makapag-enjoy. Naaalala ko pa rin kasi yung nangyari kanina. At hindi ko na napigilang ilabas ang bumabagabag sa akin. Maiba lang ako. Napansin niyo ba yung lola kanina? Bakit naman? Anong mayroon sa kanya? Oo, Adrian. Hindi ko alam kung pareho tayo ng iniisip. Oo nga eh. Napansin mo rin ba yun, Elaine? Para kasing nagpaparinig siya sa atin. Paanong parinig? Tungkol ba sa nangyari kanina? Sa daan? Yung paghulog natin sa bangkay? Baka naman nagkataon lang yung sinabi ng matanda. Ang tinutukoy niya naman yung daan. Diba sabi ko, huwag na nating pag-usapan yan dito. Ano ba naman kayo? Hindi ko alam sa inyo eh. Bakit ba parang ang dali niyong magpatay mali siya sa mga nagawa natin? Hindi ba kayo nakukonsensya? Oo, saan ka pupunta, Elaine? May kukunin lang ako sa cabin natin. Samahan ba kita? Wag na. Mag-enjoy ka na lang dyan. KJ talaga ni Elaine kahit kailan. Bata pa tayo, ganyan na yan eh. Pag-alis na Elaine, tahimik na kaming tatlo na nagpatuloy sa bonfire. Pero ilang sandali lang ay bumalik ito, humahangos at takot na takot. Oo, anong nangyari sa'yo? Yung mga gamit natin sa cabin. Bakit? Anong meron? Pagdating ko doon, gulong-gulo na. Parang may nakapasok at may hinanap. Ha? Nilak niyo ba yung pinto? Oo, nilak namin yun kanina. Hala, baka pati gamit natin, ginalaw din ah. Mga luhong yun. Oo nga. Sandali, pupuntahan ko. Sige Adrian, sasamahan na kita. Agad kaming nagmadaling tumungo sa cabin Mystery. Medyo malayo ito mula sa bonfire area at madulas pa ang mga bato sa daan dahil sa hamog. Pagdating namin ni Elaine, tumambad sa amin ang nakabukas ng pinto ng cabin. Ang mga damit at gamit sa loob ng bag namin ay nagkalat sa sahig. Nang una naming makita ito, agad na pumasok sa isip namin ang maglola na bantay sa lugar. Ano kaya ang hinahanap nung pumasok dito? May nawala ba? Yun nga yung nakakapagtaka eh. Parang wala namang nawawala. Kumpleto naman lahat ng gamit ko. Napabalikwas kami ni Elaine nang biglang pumasok si Benjo sa pinto. Ano? May nawala ba? Pinasok din ba tayo? Ano ka ba, Benjo? Tinakot mo naman kami. Oo nga eh. Pero wala namang nawala. Teka, nasan si Natalie? Pinuntahan namin yung cabin nila eh. Nakita namin nagkalat din yung mga gamit nila. Nagpaalam lang ako na pupunta ako rito. Ano? Iniwan mo si Natalie mag-isa? Oo, bakit? Ano ka ba naman, Benjo? Alam mong may kakaiba na sa lugar na to eh. Iniwan mo pa siya? Nagmamadali kaming tatlo na pumunta sa cabin ni Natalie. Pero pagdating namin doon, halos mawalan kami ng lakas sa nakita namin Mystery. Halos iluwa ko ang lahat ng kinain at ininom ko nang makita namin si Natalie. Wasak ang tiyan niya at punong-puno siya ng dugo. Ang laman loob niya, Mystery.
nagkalat sa lupa na para bang binungkal ng sadya. Agad kaming tumakbo papunta sa reception para maghanap ng tulong. Pero wala nang tao roon. Hirap din kaming tumawag dahil napakahina ng signal sa lugar. Nakita namin ang telepono sa desk, kaya agad itong dinampot ni Elaine. Walang dial tone! Agad namang hinila ni Benjo ang telephone wire at doon namin nakita na putol na ito. Para bang sinadya. Bigla na lang nagpaalam si Benjo. Babalik ako sa cabin natin. Kukunin ko yung susi ng kotse. Pre, huwag ka nang umalis. Kailangan kong kunin yun. Basta, samahan mo si Elaine. Babalik agad ako. Benjo, mag-ingat ka! Bilisan mo! Tumakbo si Benjo ng mabilis. Ako naman, kinuha ang susi ng gate na nakasabit sa dingding ng lobby. Pagkatapos, binuksan namin agad ni Elaine ang gate at habang hinihintay si Benjo, kabadong-kabado kami. Hindi namin akalain ang krimen na mangyayari sa kaibigan namin. Habang nag-aantay, nanginginig kami at hindi na mapakali. Napakatagal bumalik ni Benjo. Hanggang sa wakas, nakita namin siya sa malayo, tumatakbo papalapit sa amin. Pero misteri, nakakita ako ng isang bagay na mananatili sa bangungot ko habang buhay. Isang anino ng isang nilalang na humahabol sa likuran ni Benjo. Nanlaki ang mga mata ko at nanigas ang buong katawan ko. Benjo, bilisan mo. May humahabol sa'yo. Napabilis ang takbo ni Benjo. Pagkapasok niya sa kotse, mabilis niyang pinaandar ito. Habang papalayo kami, naririnig namin ang malakas na pagaspas ng mga pakpak sa ibabaw ng kotse. Palusong ang daanon, kaya delikado ang pagpapabilis ni Benjo. Pero hindi ko naman siya masisisi, misteri. Kahit kami noon, parang gusto na naming paliparin ng sasakyan dahil sa nakita naming nilalang. Napakatindi ng kaba namin ng oras na yon dahil sa humahabol sa amin. Benjo, nakita mo ba kung sino yung humahabol sa'yo kanina? Paano ko makikita? Nasa likod ko siya. Hindi ka maniniwala kung sino? Yung lola ba? Hindi. Kung ganun, yung receptionist, no? Hindi rin eh. Sino nga yun? Sabihin mo na. Oo nga, Adrian. Sino ba yun? Yung humahabol sa'yo, Benjo. Siya yung babaeng hinulog natin sa bangin kanina. Nanigas ang mga braso ni Benjo. Habang si Elaine naman ay nanlaki ang mga mata. Hindi pa natatapos ang kaba at pagkabigla na nararamdaman namin nang biglang may humarang sa gitna ng kalsada. Kaya napakabig si Benjo sa manibela. Tumilapo ng kotse namin papunta sa gilid ng bangin. Isang malakas na salpok ang naramdaman namin at nawalan ako ng malay.
Nang magising ako, nakita kong nakabiti na ang kotse namin sa gilid ng bangin. Ginising ko agad si Elaine at kahit takot na takot, nagawa niyang lumabas sa kabilang pinto. Sinubukan ko namang tulungan si Benjo pero naipit siya ng kanyang seatbelt. Habang pilit kong inaabot siya, biglang may bumagsak sa hood ng kotse. Nang mapatingin ako, doon ko nakita ang nilalang na humahabol sa amin. Siya ang babaeng itinapo namin sa bangin. Pero misteri, sa mga oras na yon, bahagyang nag-iba ang itsura nito. Naaaninag ang kanyang muka, pero kitang-kita ko ang mahahaba nitong pangil. Naging patusok din ang mga tenga nito. Ang mga buhok niya para bang mas kumapal at mas humaba. Nandun pa rin ang mga gasgas at pasa sa kanyang katawan. Pero parang baliwala lang rito ang kanyang natamo kanina. Nandito siya sa harapan namin. Nanlilisik ang mga mata. Tumutulo ang laway. At para bang galit na galit sa amin. Dahil sa bigat ng pagkakabagsak niya, unti-unting bumibigay ang kotse. Sa huling sandali, itinulak ako ni Benjo papalabas. Dahilan para hindi ako mapasama sa pagbagsak ng kotse sa bangin. Nakita ko siyang sumama sa pagbagsak at pagkasunog ng sasakyan. Umiiyak kami ni Elaine habang pinapanood ang nagliliyab na kotse. Samantalang unti-unting lumapit ang babaeng aswang papunta sa amin. Misteri, nakatatak na sa isip ko noon na ito na marahil ang katapusan namin. Pero sa hindi inaasahan, hindi niya kami ginalaw. Sa halip, nag-iwan lamang siya ng salita sa amin. Huwag na kayong magsasalita sa nangyari. Palabasin niyong aksidente ang lahat. Ayon rito, kami raw ang nagnais na dalhin siya sa ospital, kaya hindi niya kami pinatay. Pero si Benjo at Natalie, sila raw ang nagdesisyon na tapusin ang buhay niya. Bagamat nang hihina raw siya noon dahil sa lakas ng pagbangga namin sa kanya, ay rinig na rinig niya lahat ang mga pinag-uusapan namin. Bagamat hindi kami sang-ayon sa ginawa niya sa aming mga kaibigan, ay wala na kaming nagawa dahil nabalot rin kami ng takot ng mga oras na yon. Isinakay niya ang bangkay ni Natalie sa nasusunog na kotse. Kaya lumabas sa investigasyon ng mga pulis na aksidente nga ang nangyari. Hanggang ngayon, misteri, may sama pa rin ng loob ang pamilya ni na Benjo at Natalie sa amin dahil sa pangyayaring yun. Si Elaine ay nanirahan na sa Canada, pero kapag umuwi siya, dinadalaw namin ang mga labi ng dalawa naming kaibigan. Hindi na rin namin binalikan ang lugar na yun. Tama nga siguro ang sinabi ng matanda, matakot kayo sa karma. Hanggang sa ngayon, misteri, ay wala kaming ideya
kung talaga bang may kinalaman ang matanda at receptionist sa tinutuluyan namin. Basta ang alam lang namin, sa bawat pagkakamali ng desisyon ng isang tao, matindi ang karma na babalik rito. Hanggang dito na lang po, Mystery. At maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ang kwento namin.